Okay, tutuloy po natin sa chapter 2 pa rin po tayo, pero paragraph 2 na tayo ng ating confession. At least nag-progress tayo sa ating pong pag-aaral. Pero reviewin muna natin yung nakaraan. Okay, so pinag-usapan po natin the justice of God. Okay, doon po sa ating confession, nakalagay doon that our Lord God is just. Okay, pag sinabi natin ang Panginoon natin ay matuwid or makatarungan, He rightly distinguishes the innocent from the guilty and deals with each accordingly. So yung pagiging patas ng Diyos, kung ikaw ay walang sala, ikay walang sala. Kung ikay may sala, ikay may sala. Hindi po pwedeng ang may sala ay maging walang sala at ang walang sala ay magkaroon ng sala. Ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus, ang naging dahilan kung papaanong ang mga may kasalanan ay napawalang sala. Pero kahit yon ay masasabi pa rin natin na pagiging patas ng Diyos. Pagkat hindi naman po ginawa ng Diyos yun ang walang kabayaran. Ang naging kabayaran para mapawalang sala ang mga makasalanan, ang buhay mismo ng ating Panginoong Jesucristo. So siya ang tumanggap ng parusa na dapat ay para sa atin, nang sa gayon ang kanyang katuwiran ay maging atin, kaya tayo napawalang sala. So patas pa rin ang Diyos. Okay, hindi po yun isang tawag dito, hindi isang shortcut ang ginawa ng Diyos niyan. Kumbaga, sinunod pa rin ng Diyos ang kanyang pagiging patas. And then, pinag-usapan din natin that God is terrible in His judgments. Okay? God's final judgment is frightening and no more hope or second chance when that happens. So, pinag-usapan po natin dito, final judgment. Okay? So, yung huling paghukom ng ating Panginoong Jesucristo, yung tinatawag nating nakakapangilabot na paghuhukom ng Diyos, yung huling paghuhukom. At ang lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos. Wala nang second chance dyan. Okay? Kasi doon ay ipopronounce na ng Diyos kung sino yung guilty at kung sino yung not guilty. Of course, yung mga not guilty ay yung pong mga may kaugnayan sa kanyang anak na inihain dun sa krus. And then, part pa rin ng justice ng Diyos, pinag-usapan natin, God hates all sin. God cannot compromise His own holy character by viewing sin with less than a vehement indignation. So, ang ibig lang sabihin yan, anything that is sin or sinful ay kinamumuhian ng Diyos. Wala pong double standard ng Diyos when it comes to His treatment of sin. Sin is sin sa Panginoon. Anything that is dark is of the evil. And anything that is truth and holy is of the light. And then lastly, bakit nawala? And who will by no means clear the guilty. No one who is guilty can escape the justice of God. Paano yung mga makasalanan ngayon? Ba't parang nakakataka sila? Of course, we are talking about the imperfect implementation of justice in this sinful world. Okay, hindi pa po yan ang final judgment. Okay, darating po yung araw that there will be final judgment. And dun po sa final judgment, no one who is guilty can be cleared anymore. So, yung pong mga guilty talaga sa huling paghukom, yun talaga yung itatapon sa eternal punishment in hell. Okay? And hindi na nila pwedeng takasan yan. Okay, that will be their final or yung tinatawag sa theology na eternal state. Okay, huling hantungan ng mga masasama at ng mga walang kaugnayan kay Kristo. Okay, so we will not elaborate on this anymore. Tutuloy na po tayo sa ating lesson. So, the Creator God in relation to His creatures. Okay, so yun po yung Roman numeral number 2. Tapos na tayo sa attributes of God. Okay, so nasa Roman numeral number 2 na po tayo. The Creator God in relation to His creatures. So pag-uusapan po natin dyan, the Creator's relationship to His creation
and then the creature's relationship to the Creator. So, two-part, no? Try natin tapusin this afternoon itong two-part na ito. Okay? Yung relationship ng Creator sa creation at yung relationship ng creation sa Creator. Okay? Paragraph 2 yan. Okay? So, hindi natin kayang pagkasyahin sa isang slide. So, hatiin natin. So, babasahin po natin yan. God, having all life, glory, goodness, blessedness, in and of himself, is alone, in and unto himself all sufficient, not standing in need of any creature which he hath made, nor deriving any glory from them, but only manifesting his own glory in, by, unto, and upon them. He is the alone fountain of all being, of whom, through whom, and to whom are all things, and he hath most sovereign dominion over all creatures, to do by them, for them, or upon them, whatsoever himself pleases. In his sight, all things are open and manifest. His knowledge is infinite, infallible, and independent upon the creature, so as nothing is to him contingent or uncertain. He is most holy in all his counsels, and in all his works, and in all his commands. To him is due from angels and men whatsoever worship, service, or obedience as creatures they owe unto the Creator, and whatever he is further pleased to require of them. Okay, so tandaan natin, sa paragraph na ito, paragraph 2, ang sentro nito is the relationship between the creation and the Creator, and then the Creator and the creature. So, hatiin natin yan sa dalawa, no? So, yung una, the Creator's relationship to His creation. So, anong kaugnayan ng Diyos, no, bilang lumikha sa lahat ng bagay, sa lahat ng kanyang nilikha? Hindi naman po nilikha ng Diyos ang lahat tapos pinabayaan niya na lang na umiral, no, sa kanilang sarili. Hindi po nilikha ng Diyos ang lahat tapos hinayaan niya sa pamamagitan ng mga natural law para mag-manage ng creation na ito. Ano? Yan ang tinuturo ng science, no? That everything existed and then now is being sustained by the natural laws of nature. Totoo naman may natural laws ang nature, pero even yung law ng nature ay nilagay ng Diyos so that He can maintain creation through His power. So dito po, sa part na ito, meron pong ilan na gusto kong tingnan natin ng mabuti. No? So yung una, God is self-existent and independent from His creatures. Okay, hindi po magbabago kailanman ang pagkakahiwalay ng lumikha sa nilikha. Okay, ang lumikha po kailanman hindi siya maging nilikha. At ang mga nilikha kailanman hindi pwedeng maging tagapaglikha. Okay, mananatili po yung malaking bangin sa pagitan ng tagapaglikha at saka ng mga nilikha. Hindi pwedeng maging magkapantay ang Diyos at ang nilikha. Okay? Laging ang Diyos ay mataas, wala siyang kapantay, no? At ang lahat ay nasa ilalim niya, kasama ang lahat ng mga nilikha. Nakikita man o hindi nakikita, physical or not physical, basta creature lang yan, nasa ilalim yan ng Diyos bilang creator. Ano sabi ng paragraph na ito? God, having all life, glory, goodness, blessedness in and of himself, is alone, in and unto himself, all sufficient. Okay? Na-encounter na naman natin yung term na all sufficient. Not standing in need of any creature which he hath made, nor deriving any glory from them, but only manifesting his own glory in, by, unto, and upon himself. Anong ibig sabihin yan? Ng paragraph na yan. Okay? God is not in any way dependent on anything outside himself, but he has sufficient resources within himself for all that he is and does. Hindi kailangan ng Diyos ang nilikha niya para mag-exist siya. Hindi kailangan ng Diyos ng oxygen para mabuhay siya. Hindi kailangan ng Diyos ng sunlight, no, para mag-exist siya. Hindi kailangan ng Diyos ang food
no? Para mabuhay siya. Ang totoo, kailangan ng lahat ang Diyos para mag-exist. No? Kailangan ng lahat ng nilikha ang Diyos para manatili siya. No? Pero ang Diyos, He will always be independent, all-sufficient, and He will not need anything outside of Himself. No? Kasi ang Diyos ay all-sufficient. No? Ang Diyos ay nag-i-exist sa kanyang sarili. No? Kahit mawala ang lahat, mag-i-exist ang Diyos. Pero hindi mag-i-exist ang kahit na ano kung wala ang Diyos. Ulitin natin yan, ano? Kahit mawala na ang lahat, no? Isipin nyo na kahit na ano yung naiisip nyo na nandito sa mundo na ito, mawala lahat yan, mananatili ang Diyos na Diyos. Pero kung ang Diyos, no, hindi siya nag-i-exist, wala ang lahat ng ito. Lahat ng bagay ay nagde-depend lamang sa Diyos. So, ano mga implications niyan ng paragraph na yan? No? Una, God is the owner of everything. No? Kung ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos at ang lahat ng bagay ay nag-i-exist because of God, it only means that God is the owner of everything. Ang Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nandito sa nilikha. Wala pong nag-i-exist na hindi pagmamay-ari ng Diyos. Malaki, maliit, nakikita o hindi. Everything that is created belongs to God. Okay? Ulitin natin, everything that is created belongs to God. Okay? Tingnan natin yung ilang mga verse. Baway, Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. O, di ba? So, dinideclare ng psalmist that everything in this world belongs to the Lord. No, everything that lives in this world belongs to the Lord. Kasi nothing that exists, no, wala pong kahit na anuman na umiiral na hindi po ginawa ng Diyos. Okay, nilikha lang po ng Diyos ang lahat ng nag-i-exist, ang lahat ng may buhay at walang buhay sa ibabaw ng mundo. Another verse, Psalm 50 verse 10 hanggang 12. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it. Imagine, ano, even insects, sinasabi ng psalmist, pagmamay-ari ng Diyos. Ayaw nga natin ng mga insects, di ba? Nakakadiri, iniiwasan natin. We don't want to even imagine them. Pero sabi diyan sa talata, even the insects in the fields belong to the Lord. Okay? Ang lahat ay pagmamay-ari ng Diyos. Animals in the forest, okay, the mountains, everything. No? Think of anything that exists in this world with or without life, they belong to the Lord. Okay? Sabi nga dyan, the cattle on 1,000 hills. Ibig sabihin, every living animal in this planet, name it, belong to the Lord. Okay? Anong point natin dito? God owes nothing to any creature. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na hindi mag-i-exist ang Diyos pag wala ako. Hindi mag-glorify ang Diyos pag wala ako. Di ba sabi dun sa statement na binasa natin, God will not derive any glory from them. Hindi po maluluwalhati ang Diyos because of us. Ano? Baka iniisip natin, hindi mag-glorify ang Diyos kung wala ang church. Mali. No? Mag-glorify ng Diyos ang sarili niya kahit walang church. Mag-glorify ng Diyos ang sarili niya kahit walang creation. Okay? Tandaan natin, God inherently possess glory. Meron siyang kaluwalhatian sa sarili niya at hindi niya kailangan ang sino man, hindi niya kailangan tayo para mag-glorify siya. Kaya napaka baluktot na kaisipan nyo pag sinabi ng isang Christian, hindi mag-glorify ang Diyos pag hindi ko siya gin-glorify. O sasabihin ng isang church, hindi mag-glorify ang Diyos pag hindi natin siya gin-glorify. No?
Sinungalingan po yun. Kahit wala tayo, mag-glorify ang Diyos. Kahit wala ka, mag-glorify ang Diyos. Hindi ka niya kailangan, no? Para mag-exist siya. Sa Job 41:11, ganito nakasulat, "Who has first given to me, that I should repay him? Whatever is under the whole heaven is mine." Wala tayong wala tayong ino-offer sa Panginoon na sasabihin ng Panginoon, "Salamat at binigay mo sa akin 'yan." No? Lahat ng meron tayo galing sa Panginoon. Lahat ng meron sa mundo na 'to kanya. No? Ibigay man natin o hindi 'yan, kanya 'yan. No? Siya ang may-ari niyan, no? Proprietorship ng Diyos 'yan. Implication, if God owns everything, so ibig sabihin, we owe God everything. No? We owe everything to God. No? Tayo ang may pangangailangan sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang may pangangailangan sa atin. No? Tayo ang nakadepende sa Diyos. Hindi po ang Diyos ang nakadepende sa kung ano yung pwede nating ibigay, sabihin o gawin para sa Kanya. Tayo ang kailangang mag-exist para sa Diyos. Okay? Tayo ang kailangang mag-exist para sa Diyos. Hindi ang Diyos ang mag-exist because of us. Okay, second implication, God doesn't need you or anything at all. God doesn't need you or anything at all. Acts 17:24-25, "The God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands, as though he needed anything, since he himself gives to all mankind life and breath and everything." Yung sinabi ni Apostle Paul is a rebuke to any religious person sa mundo na ito. Hudyo ka man o hindi. Okay? If you think, no, that God needs your temple to receive worship, mali yun, ano? Kasi hindi kailangan ng Diyos ang templo, no, para sambahin siya ng mga tao. No? Hindi kailangan ng Diyos ng anumang gawa ng tao para lang mapaglingkuran siya. Hindi po parang paralitiko ang Diyos na nakadependent sa mga nag-aalaga sa Kanya. Okay? Hindi tayo kailangan ng Diyos. Okay? Or kahit na anuman na kaya nating ibigay sa Diyos. Point. God is not pleased in His creation because we give to Him what He lacks in Himself. Rather, God is pleased in us because we render our duty to Him. Okay? So, hindi po nalulugod ang Diyos sa atin kasi binibigay natin sa Kanya yung kailangan niya o yung kulang sa Kanya. Walang kulang sa Diyos. Walang pangangailangan ng Diyos sa kahit na sino man sa atin. No? Hindi niya kailangan ng worship natin. No? Hindi niya kailangan ng glory na kaya nating ibigay sa Kanya. Hindi na kailangan ng Panginoon yung sacrifices natin. He doesn't need them. Pero bakit nalulugod ang Panginoon pag ginagawa natin yung tamang worship? Bakit nalulugod ang Panginoon pag nagsiserve tayo sa Kanya wholeheartedly, sincerely? Bakit nalulugod ang Panginoon pagka nananalangin tayo sa Kanya? Ang sagot, because duty natin yun. No? Katungkulan natin yun bilang creation. And then katungkulan natin yun bilang Christians. Okay? Pag ginagawa natin ito, with correct motive, at tamang pamamaraan, according to Scripture, according to kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin, mapi-please siya. No? Pero it doesn't mean na mababawasan ang kanyang pagiging Diyos pag hindi tayo nag-worship sa Kanya. Or mag-i-insecure ang Diyos pag hindi tayo nag-serve sa Kanya. Okay? Kung ano yung ginagawa natin na tama, nalulugod siya kasi sinusunod natin siya. No? Kaya siya napi-please. Luke 17:10. Maganda itong verse na ito. "So you also, when you have done all that you were commanded, say, we are unworthy servants. We have only done what was our duty." Okay? Hindi utang ng loob ng Diyos sa atin ng ating service. Hindi utang ng loob ng Diyos sa atin ang ating worship.
Hindi utang na loob ng Diyos sa atin yung ating sacrifices sa Kanya. No, hindi utang na loob ng Diyos sa atin yung ating binibigay sa Kanya, sa church niya. Okay? Duty natin yun. That's our job. Katungkulan natin na ibigay lamang yon sa Panginoon because He is the owner of everything. Okay? So implication, so when we give something to God, He has no obligation to reimburse us. Ano ibig sabihin yan? Eh di ba madalas, Panginoon, i-offer ko tayo sa ito, ibibigay ko ito sa church, ibibigay ko ito sa pastor namin, ibibigay ko ito sa kapatid ko. So sana ibalik mo yung blessing sa akin. No? Sana i-bless mo ako pagkatapos kong gawin to. Alam niyo yung ganong klase ng mentality, parang naghihingi ka ng reimbursement sa Diyos eh. Diba? Na binigay mo tapos nanghihingi ka ng kapalit, nanghihingi ka na ibabalik sa'yo. Na pagka ganyan yung ating attitude, pagka ganyan yung motive ng puso natin, we are insulting God. No? Hindi natin naiintindihan yung relationship natin bilang creature lang sa Kanya bilang creator. Hindi tayo kailangan ng Diyos. Okay? Pero hindi ko sinasabing hindi nagbe-bless ang Diyos. Nagbe-bless ang Diyos, pero prerogative ng Diyos yun kung ibe-bless ka niya o hindi. At hindi po obligated ng Diyos na i-bless tayo dahil nag-serve tayo sa Kanya. Hindi po obligation ng Diyos na i-bless tayo dahil nag-worship tayo sa Kanya ng tama. Hindi. Kung gusto ng Diyos na i-bless tayo, i-bless siya tayo. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. No? Dapat nga magpasalamat tayo kasi nakakapag-worship tayo sa Kanya. Nakakapag-serve tayo sa Kanya. No? Hindi lahat ng tao nagagawa yan. Hindi lahat ng tao tinatanggap ng Diyos ang worship. Hindi lahat ng tao tinatanggap ang service, ang sacrifices. Okay? Pero kung tinatanggap ng Panginoon, don't expect anything in return. It's your duty. Karapat-dapat lang na gawin natin para sa Panginoon yun. Dahil katungkulan natin yan bilang nilikha. Pangatlong implication ng paragraph na binasa natin kanina, God has provided our greatest need. Kung meron man nagbibigay talaga ng kailangan, ang Diyos yun, hindi tayo. Ang Diyos ang nagbibigay ng kailangan natin. Okay? Ang Diyos ang nagbibigay ng pangangailangan ng mga nilikha niya. Okay? So when in Jesus Christ, He saves His people from their sins, He is not seeking to meet some need in Himself. Nung niligtas ng Diyos ang mga makasalanan, hindi niya ito ginawa kasi meron siyang gustong i-accomplish para sa sarili niya. Kumbaga, merong kulang sa kanya na napupunan sa kanyang pagliligtas ng mga makasalanan. Hindi. No? Hindi po obligado ang Diyos magligtas ng mga makasalanan. Yan yung isang bagay na napakaganda sa doctrine of election. Okay? Hindi po obligado ang Diyos na magligtas. No? Kung tutuusin, obligado ang Diyos na parusahan lahat. That's part of His justice. Di ba? Yung pinag-aralan natin noong nakaraang Lord's Day. Kung ikaw ay guilty, He will by no means clear you. Kung guilty ka. So kung guilty, dapat talaga parusahan. God hates all sin. And even the sinners. No? Pero dahil naawa siya, nagligtas siya. No? Pero hindi po yun utang ng loob ng Diyos sa atin. No? O hindi po obligasyon ng Diyos na iligtas tayo, naawa lang siya. Kaya siya nagligtas ng mga makasalanan sa tiyak na kapahamakan. Ang point natin dito, redemption testifies that God has fully met our need of salvation. Tayo yung may kailangan, hindi ang Diyos. Kaya nung niligtas ng Diyos sa mga makasalanan, yung pangangailangan natin ang binigay niya. Diba? Kaya nga, biyaya yung kaligtasan kasi tinanggap natin kahit hindi naman tayo dapat bigyan. Kasi ang dapat ibigay sa atin, parusa. Ang dapat ibigay sa atin, condemnation. Pero dahil naawa ang Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, nagligtas siya ng marami. At yung pagliligtas na yon, pangangailangan natin ang binigay ng Diyos. Okay? Tayo ang may utang sa Diyos. No? Hindi po ang Diyos ang may
pangangailangan o utang sa atin. Pero yan ang utang natin, hindi natin kailanman kayang bayaran. At ang mabuti sa Diyos, hindi naman siya naniningil. Hindi siya katulad ng tao na mahilig maningil. No? Ibalik mo. Suklian mo. Hindi katulad ng Diyos ang tao. Ang Diyos ay nagbibigay, pero hindi siya nanghihingi ng kapalit. Okay? Ephesians 2:8-9, kaya po biyaya ang kaligtasan. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Okay? So, ang Diyos ang nag-decide na ibigay sa atin. Okay? Kaya nga gift. Diba? Pag sinabi natin gift, ang nagde-decide niyan, yung nagbibigay, hindi yung tumatanggap. Pagka sinabi nung bibigyan ng regalo, ito yung regalong ibigay mo sa akin, no? Hindi na yun gift. No? Dinemand mo na eh. No? Hiningi mo na eh. Hindi na yun gift. Kasi pag sinabing gift, binibigay sa'yo na hindi mo naman pinaghirapan, binibigay sa'yo kahit hindi ka naman karapat-dapat. So, ganun ang kaligtasan natin. Binigay ng Diyos sa atin kasi mabait siya. Okay? Mabuti siya ang Diyos. Kahit na hindi tayo karapat-dapat tumanggap. So, what is the implication of this? As sinners, we are desperately in need of God. Okay? Hindi mawawala yung pangangailangan natin sa Diyos. Nung tayo hindi pa Christian, ang pangangailangan natin sa Diyos, kaligtasan. Nung naging Christian na tayo, ang pangangailangan natin sa Diyos, lahat. No? Nang kaya niyang ibigay sa atin. Pangangailangan natin sa Diyos. Hindi mawawala ang pagiging dependent ng nilikha sa kanyang lumikha. Okay? Ang mga hindi Christian, part ng creation, dependent sa Diyos for their existence. Hindi mabubuhay ang mga tao, ang mga hayop, tanamang bagay sa mundo na to without God. Pagka-Christian tayo, mas lalo tayong dependent sa Diyos. Hindi na lang tayo nagdedepende sa Diyos para mabuhay, nagdedepende tayo sa Diyos para magpatuloy bilang mga Kristiyano sa ibabaw ng mundo na ito. Okay? Second, nakita natin God is self-existent and independent from His creature. Secondly, God's sovereign dominion over His creatures. Tingnan natin itong katotohanan na to from the same paragraph. No? Paragraph 2 pa rin ito, unang part ng paragraph 2. Ito po yung nakasulat. No? He is the alone fountain of all being, of whom, through whom, and to whom are all things. And He hath most sovereign dominion over all creatures to do by them, for them, or upon them, whatsoever Himself pleaseth. Okay, tandaan natin itong statement na ito refers to the relationship of the Creator to His creation. Okay, so ang primary objective natin is to understand how the Creator treats His creation. So may ilang bagay po dito na gusto nating makita. Una, okay, when it comes to that statement, God as creator is the source or origin of all that exists. Okay? God is the source and origin of all that exists. So wala po nag-i-exist sa mundo na ito apart from God. Okay? Ilang mga verses po gusto ko ipakita to prove this. Number 1, John chapter 1 verse 3, all things were made through Him. Kompleto na agad yun, all things. Okay? All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Okay? God is the creator of everything, and nothing that exists apart from God. And nothing continues to exist without God. No? Nagpapatuloy sila dahil sa Diyos. Another verse, Romans 11:36. For from Him and through Him and to Him are all things. To Him be glory forever. Amen. So, ibig sabihin lang yan, everything revolves and depends on God. Okay? Umiikot ang ating existence sa Diyos at nakadepende ang ating existence sa Diyos.
That's why He deserves our uh, giving of glory to Him. Deserving siya dyan. Okay, note, though God is the creator of all things, He is not the author of evil. Magandang clarify natin yan kasi sabi, all things were made through Him. Paano yung kasamaan sa mundo na ito? Paano yung kasalanan? Ibig sabihin, Diyos din ang lumikha sa kasamaan. Diyos din ba ang pinagmulan ng kasalanan? So ko i-clarify sa ating pag-aaral, sa ating doktrina, sa ating confession, we deny that God is the author of evil. Okay? Psalm 92 verse 15. The Lord is upright, He is my rock, and there's no wickedness in Him. Mahalaga kasi sa ating pag-aaral ng Bible, hindi lang tayo magde-depend sa isang talata na nabasa natin, tapos doon na natin bubuuin yung lahat ng theology natin, o yung lahat ng pagkakaintindi natin sa mga issues ng mundo na ito. Ano ba? Nabasa natin yung John 1:3, all things were made through Him. Tapos, yan ang gagamitin mo para suportahan yung paniniwala mo na sa Diyos din ang galing ang kasalanan. Mali. So, dapat, i-consider mo yung lahat ng turo ng Biblia from beginning to end. Hindi kasi pwede mag-contradict ang Bible. Okay? Kung sinabi ng Diyos na all things were made through Him, tapos sinabi dito sa Psalm 92 verse 15, the Lord is upright, there is no wickedness in Him. So, ibig sabihin, hindi pwedeng sa Diyos nagmula o ang Diyos ang lumikha ng kasamaan o kasalanan. Diba? So, ganun lang naman kasimple yung hermeneutics, no? O yung pag-interpret natin ng Bible. Walang mga passages sa Bible na pwede mag-contradict sa isa't isa. The only proper way of interpreting is to understand kung paano sila nag-agree sa isa't isa. Everything na bababasa natin sa Bible from beginning until the end. Pag nag-aaral ka, tapos meron ka nababasa na parang nagko-contradict dun sa pagkakaintindi mo, kailangan mong aralin mo ng mabuti. No, kailangan pang aralin na mas malalim. Kasi kung nagko-contradict sa isip mo, yung 2 talata sa Bible, meron kang maling interpretation ng mga ilang verses na maaaring naintindihan o nabasa mo. Babalikan mo ngayon lahat yun. Kailangan mag-supplement sila sa isa't isa. No? Kailangan mag-complement yung lahat ng verses sa Bible. Hindi sila pwede mag-contradict. Okay? Hindi sila pwedeng magsalungatan sa isa't isa. 1 John chapter 1 verse 5. Again, sinabi diyan, this is the message we have heard from Him and proclaim to you that God is light and in Him is no darkness at all. Yung sasabihin ng isa, ang Diyos din ang pinagmulan ng kasamaan. Paano itong verse na ito? God is light and in Him is no darkness at all. So, hindi pwedeng contradict ng isang verse yung isang passage. Kailangan mahanap mo yung yung common denominator nila, yung pagkakasundo ng mga passages na ito. Okay? Pangalawa, na implication, God as creator asserts His sovereign rule over all creation. I think, ito yung isa sa mga sasagot dun sa tanong na paano yung evil sa mundo na ito, paano yung existence ng sin. Okay, we need to understand sin and evil dun sa turo ng Biblia about His sovereignty. Okay, yung pagiging sovereign ng Diyos na ito. God as creator asserts His sovereign rule over His creation. Okay? Just for clarification, God is totally free to exercise His sovereign prerogatives over all things and He derives glory from this. Okay, laging bumabangga yung pride ng tao sa teaching ng Bible sa sovereignty of God. Kasi ang sovereignty of God will overrule everything. Yun yung mangingibabaw sa lahat. Even yung ating mga sariling preferences, even yung ating sariling understanding, even yung ating sariling biases, okay, sasakupin ng pagiging soberano ng Diyos. At walang anumang gusto at ginagawa ang Diyos na pwede nating questionin. Ang Diyos ay malaya na gawin ang anumang gusto niya. Yun ang kanyang prerogative being the Creator. Matandaan natin, yung sovereignty of God ay
ano rin yan, no? Consistent din yan sa iba niyang mga attributes tulad ng kanyang pagiging all-wise, no? Kanyang pagiging truthful, pagiging loving, pagiging good. Okay? So, hindi natin pwedeng, i-compartmentalize ang Diyos eh. Ang Diyos ay buo eh, no? Hindi siya hati-hati, no? So, yung sovereignty of God, dapat, isipin mo, consistent sa lahat ng kanyang mga attributes yan. Pagka naintindihan mo ang sovereignty of God, in these terms, I don't think you will have any, alam mo yun, yung paglaban sa puso mo or hesitation to submit to this doctrine. Verse, Revelation 4:11. Worthy are you, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they existed and were created. Yan ang tamang attitude. Okay? Kung naintindihan natin that God is sovereign and He exercises freely anything, or His will over everything, and He derives glory from all of them, He is worthy to receive honor, power, okay, and glory. Beware. God humbles those who arrogantly claim glory that only belongs to Him. Yung mga tao po na inaangkin yung para sa Diyos. Okay? Inaangkin yung kaluwalhatian, atensyon na para sa Diyos. Halimbawa, si King Nebuchadnezzar, no? Kung pinag-aralan niya yung Book of Daniel, siguro sa sobrang makapangyarihan niya nung panahon niya, wala nang lumalaban sa kanya, lahat ay natatakot na sa kanya, akala niya siya na ang pinakamataas sa lahat. So, anong ginawa ng Diyos sa kanya? Ano sabi sa Daniel 4:25? Sabi ng Diyos kay Nebuchadnezzar, "You will be driven away from people and will live with the wild animals. You will eat grass like the ox and be drenched with the dew of heaven. 7 times will pass by you until you acknowledge that the Most High is sovereign over all His kingdoms on earth and gives them to anyone He wishes." Naging Christian ba si Nebuchadnezzar? Hindi ako naniniwala naging Christian si Nebuchadnezzar. Kasi pagkatapos nitong, sabi diyan 7 times, probably 7 years yan, na after 7 years na para siyang nabaliw, bumalik siya sa kanyang katinuan, in-acknowledge niya that God is sovereign over all things, even Himself. Pero hindi siya naging Christian. Kumbaga, sinabdue lang ng Diyos yung kanyang kayabangan, yung kanyang pagiging arrogant. No? Hinumble siya ng Diyos, no, sa kanyang experience, no, nung panahon na yan. Kailangan pa ba natin maka-experience ng ganyan para lang mag-submit sa authority and sovereignty ng Panginoon? Huwag na nating hintayin na tayo ay i-humble ng Panginoon ating pagiging arrogant. Okay? Because tandaan natin, God hates the proud, no, but gives grace to the humble. Another verse pa rin in relation to this, sa Daniel 4:36-37, "At the same time that my sanity was restored," si Nebuchadnezzar nagsasalita dyan, "my honor and splendor were returned to me for the glory of my kingdom. My advisors and nobles sought me out, and I was restored to my throne and became even greater than before. Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything He does is right, and all His ways are just, and those who walk in pride He is able to humble." Okay, so God humbled Nebuchadnezzar, and Nebuchadnezzar acknowledge, no, na hinumble siya ng Panginoon. Okay, pero hindi ibig sabihin na naging Christian si Nebuchadnezzar. Kahit naman sino, pagka dumanas ng ganyan, palagay ko'y mababasag ang kayabangan. Okay, ganun ang ginawa ng Diyos kay Nebuchadnezzar. No? And in the end, alam natin yung naging epekto niya, nagkaroon din siya ng takot sa Diyos. No? Pero yung takot na yun, I think natatakot lang siya na i-humble siya ulit ng Diyos pag nagyabang siya. Kaya natuto siya ng kanyang leksyon at hindi niya na inulit yung kanyang pagkakamali. Pangatlo, siguro tapusin natin dito, no? Hindi natin matatapos yung second part.
Tingnan natin kung may oras pa. Pangatlo, God's absolute knowledge of His creatures. Again, ito pa rin yung relationship ng Creator sa kanyang creation. So, when it comes to knowing the creatures, God has absolute knowledge of all of them. Ito po yung sabi sa ating confession. Ano? In His sight, all things are open and manifest. His knowledge is infinite, infallible, and independent upon the creature, so as nothing is to Him contingent or uncertain. Okay? Mahimayin natin yan. No? Let's begin with the note first. Our every thought, our deepest urges, our most private desires are all transparent and obvious to God. Wala tayong pwedeng itago sa Diyos na ito bilang creature. Okay? Tayo bilang creature, we cannot become a creator. No? At tayo bilang creature will always be sa ilalim ng gaze ng creator na ito. Wala tayong pwedeng i-private sa Diyos na ito. Wala tayong pwedeng incognito sa Diyos na ito o i-hidden sa Diyos na ito. Psalm 139 verses 1 to 4. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thought from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways, even before a word is on my tongue. Behold, O Lord, you know it all together. Itong Psalm 139 is teaching us to acknowledge that everything about us is known to the Lord. Okay? Wala tayong pwedeng itago sa Kanya. Wala tayong pwedeng ilihim sa Kanya. Yung imagination ng isip natin, yung intention ng puso natin. Okay, yung mga salita, bago pa nating bigkasin, alam na ng Panginoon. Okay, lahat ay hantad. Lahat exposed sa harapan ng Diyos na ito. Anong implication yan? God will expose everything we have tried to hide. Okay? Kung meron tayong tinatagong kasalanan, ihahantad ng Panginoon yan. Kailan niya ihahantad yan? Siya lang nakakaalam. Ano? Pero, hindi natin pwedeng itago sa Panginoon yan ng habang buhay. Diba meron kasabihan na meron tayong lihim na dadali natin hanggang hukay? Diba may kasabihan na gano'n? Meron, ilihim na lang natin at dali natin hanggang hukay. Hindi po applicable sa Diyos yun. Sa tao lang yun applicable. Pwede nating ilihim sa tao. Pero hindi natin pwedeng ilihim sa Diyos. Pero ang sinasabi ng passage na ito, kahit yung mga bagay na pinipilit nating ilihim, kayang i-reveal ng Panginoon. Kayang i-expose ng Panginoon. Lalo na kung kasalanan yan sa iglesia. Kasalanan yan sa Panginoon, i-reveal niya yan. Paano po yung mga hindi naman na-reveal yung kasalanan nila? Hindi Christian siguro yun. Okay? Yun lang pwede kong sagot doon. Kung merong nagpapakilalang Christian, tapos meron siyang kasalanan na hindi nahantad hanggang namatay siya, hindi siguro Christian yun. Bakit ko nasabi yun? Kasi kung Christian siya, hindi papayag ang Panginoon na hindi ma-expose yung kasalanan niya. Bakit? Hindi siya magre-repent eh. Diba? Hindi pwedeng itago hanggang kamatayan yung kasalanan ng isang totoong Christian. Ang Diyos din mismo ang gagawa ng paraan para exposure. Look at David. Diba nung nagkasala siya ng adultery, in-expose siya ng Panginoon. Okay? Tinan mo si Peter, ganun din. In-expose din ng Panginoon yung kanyang kasalanan. No? Pagka Christian ka, i-expose ng Panginoon yung kasalanan mo. Bakit? Kasi kailangan mo mag-repent. No? Pero kung hindi in-expose ng Panginoon yung kasalanan mo, nakamatayan mo na, hindi ka Christian. Pananagutan mo sa Panginoon yun sa Judgment Day. Okay? Verse, Hebrews 4:13. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Diba? So, hantad sa harapan ng Panginoon ang lahat ng ito. At sabi dyan, we must give account. Ibig sabihin, pananagutan natin yung kasalanan ng ating nililihim. Okay? Hanggang sa
ihantad ng Panginoon yan at ating pagsisihan. Ayoko mahantad yung kasalanan ko. Di aminin mo na at pagsisihan mo. Di ba? Kaysa naman ang Panginoon pa mag-expose niyan, bago ka mag-repent. Acts 2 verse 16. This will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ as the gospel declares. So darating pala yung isang araw that God will judge our secrets. Ito yung mga kasalanan nating ayaw ma-expose. O yung mga kasalanan na ating tinatakpan, ibinabaon. Sabi dyan, God will judge our secrets through Jesus Christ as the gospel declares. Nakakapangilabot yung mga verses na ganito. Kasi yung mga kasalanan mo na pinapakaingat-ingatan mo sabi dyan, i-expose ng Panginoon at huhusgahan niya. Okay? So, theological point natin dito, ano kung theological point dito God's actions are not subject to contingencies. Ano ibig sabihin yan? Wala pong chances sa Diyos, no? Wala pong nagkataon lamang, wala pong aksidente sa Diyos. So, everything determined ng Diyos. So, pag-uusapan natin yan sa susunod na chapter, no? Yung chapter ng decree of God, no? Wala pong anumang nangyayari sa mundo na ito na hindi itinakda ng Diyos. Okay? Kaya po, God is not subject to contingencies. Para bang nagkakaroon ng kailangan may gawin tayong plan B, no? Pagka hindi nangyari yung plan A. Hindi ganun po ang Diyos. God determines everything at ang lahat ng dinidetermine ng Panginoon nangyayari. Okay? Halimbawa, sa Isaiah 46:10, remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, and from ancient times things not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will accomplish all of my purposes. Okay? Pag-aaralan pa natin mabuti ito dun sa decree of God. So lahat ng tinakda ng Diyos, mangyayari. Okay? Wala pong tinakda ang Diyos na ma-overlook. Wala pong tinakda ang Diyos na hindi mapapansin o hindi matutupad. Basta lahat ng nangyayari at natutupad sa mundo na ito, itinakda na ng Diyos. Okay? Kaya po, hindi tayo naniniwala dun sa tinatawag na open theism. Okay? We reject this teaching called open theism. Ano ibig sabihin ng open theism? Open theism teaches that God decides to do in response to human actions. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa at pinapatupad ng Diyos sa mundo na ito, response niya lang dun sa gawa o desisyon ng tao. Kumbaga, dependent ang Diyos dun sa gagawin ng tao in the future. Yan ang tinatawag na open theism. Ito pong Diyos ng open theism, hindi po yan ang Diyos ng Bible. Hindi po tayo naniniwala sa open theism. Naniniwala tayo na nakadepende ang lahat kasama ang tao sa Diyos, pero ang Diyos ay hindi nakadepende sa kahit na sino o kahit na ano dito sa mundo na ito. Ang Diyos ang nagpapasya ng kung anong gusto niya mangyari at kung anong pinagpasyahan ng Diyos tiyak na magaganap. Okay? So, meron pa ako ditong natitira no? Pero wala na tayong time. Okay? Meron po ba kayong question? So, tuloy na lang natin next time to. Yung part 2, yung letter B, the creature's relationship to the Creator. Okay? So, ituloy na lang natin next time kasi medyo mahaba-haba pa ito. Okay, stop na natin dyan. Hindi naman tayo nag-aapura. Okay? Meron po ba kayong clarification dito sa part 1 ng paragraph 2? Paragraph lang po ito. Paragraph 2 lang po ito ng chapter 2 ng ating confession. Paul. Hindi na ilalagay ang kasalanan.
hindi ka Christian. Di ba naniniwala tayo na ang kaligtas, kapag ligtas ka, kumbaga, hindi mawawala ang kaligtas. Bakit bakit may magtulog? Totoo naman na ang kaligtasan ay hindi nawawala, no? Ang kaligtasan ay permanente kung totoo yung kaligtasan. No? At kung totoo yung kaligtasan, may mga bunga din yan. At ang isa sa bunga ng kaligtasan, pinagsisisihan ng kasalanan. Hindi itinatago, hindi inililihim. Okay? Kung ang kasalanan ay itinatago at nililihim at kamamatayan na ito ayaw pagsisihan, hindi mananampalataya yun. No? Kasi kung mananampalataya ka, ang banal na espiritu ay kikilo sa buhay mo, i-convict ka na dapat mong aminin yung kasalanan na yun. At ako naniniwala, ang Diyos, hindi siya papayag na hindi tayo i-convict. Diba? Sabi sa Book of John, yung isa sa mga function ng Holy Spirit is to convict us of our sins. No? Kung Christian ka, i-convict ka ng Holy Spirit na pagsisihan yung kasalanan na yun. Aminin yung kasalanan na yun. No? Kung kinakailangan ay i-reveal mo yung kasalanan na yun. Okay, lalo na kung may epekto ito sa ibang tao, may epekto ito sa iglesia, o dapat mong aminin yung kasalanan na yun. At ako naniniwala ang Diyos, i-expose yung kasalanan na yun. Okay? At pag in-expose yung kasalanan na yun, dapat pagsisihan. Di ba kaya nga may church discipline? Okay? Ang isa sa mga purpose ng church discipline ay panatiling malinis o dalisay ang iglesia. At ang ginagawa ng Panginoon, inire-reveal naman yung kasalanan na yun. Kaya nga natin pinapaalalahanan, kasalanan po yan, pagsisihan po ninyo yan, hindi ko dapat mabuhay sa kasalanan na yan, dapat pagsisihan. Kung ikaw ay hindi kino-convict ng Holy Spirit sa iyong kasalanan, no, at tapos nagpapatuloy ka sa kasalanan na yun, hindi ako naniniwalang Kristiyano ka. Kasi kung totoong ligtas ka, kasama ng pagiging ligtas mo, pabumuhay ng banal. Harapan ng Diyos, pag-amin sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. Okay, hindi natin kinukonsinte, hindi natin sinasang-ayunan ang anumang kasalanan. Kasalanan naman ng iba yan, o sarili nating kasalanan. Okay, yun ang sagot ko doon. Okay? Pwede kasi yung isang tao, akala niya Kristiyano siya, kaya siya nananatiling member ng isang church Ano? Pwede naman ang isang hindi Kristiyano manatiling member ng church hanggang mamatay siya Ako naniniwala, pwede mangyari. At nangyayari yun. Ano? Kaya may Matthew chapter 7, di ba? Ano sabi sa Matthew chapter 7? Marami pag dumating yung araw ng paghukom, sasabihin Panginoon, Panginoon, pero sasabihin ng Panginoon, hindi kita nakikilala. So ito po yung mga tao na nanatiling member ng church, namatay na member ng church, pero hindi naman talaga Christian. Pwede mangyari yun. At yun ang pinaka nakakapangilabot na kalagayan ng isang tao, yung namatay ka na akala mo Christian ka. Pero pagdating dun sa judgment day, sasabihin ng Panginoon, hindi ka sa akin. Hindi ka tupa. Tapos itatapon ka sa impyerno. Yung pinaka nakakatakot sa lahat. Wala nang second chance yun. Okay? Wala nang bawian. Wala nang time first doon. No? Wala nang, pwede ba ako maging Kristiyano ngayon? Wala na yun. Okay? Question pa? Clarification. Paano ine-expose ng Panginoon o nire-reveal sa atin yung ating kasalanan? Maraming pamaraan sa mga means of grace. No? Halimbawa, sa preaching. Minsan sa preaching, nire-reveal ng Panginoon yung kasalanan natin. Diba? Madalas, pinaparatangan yung pastor. Pinariringgan ako ng pastor na to. No? Para sa akin yata yung message na yan. Ano? Pag sinabihan ako na gano'n, na para sa akin ba yung message na yan, ikaw lang makakasagot niya, baka nga. Baka nga nangungusap ang Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng sermon na ito. Nire-reveal yung kasalanan mo. Dapat mong gawin, huwag kang magalit, magsisi ka. Huwag kang magtampo. No? Mag-repent ka. Yun ang dapat na maging response mo. Marami pa sa pamamagitan ng ibang mga kapatid, di ba? Nare-remind ka ng kasalanan mo. Yung kanilang right way of living, parang nagiging, sa'yo, nagiging hampas sa mukha mo. No? Parang nagagalit ka kasi pala nire-review ka na ng Panginoon.
Ang problema kasi sa maraming mga Christian, hindi na sensitive sa pagkilos ng Holy Spirit. Lalo na mga Reformed, wala na masyadong sa sensitivity sa Spirit of God eh. Puro na lang theology ang pinaiiral, puro na lang yung alam sa Bible ang pinaiiral. Wala na yung sensitivity, wala na yung conscience, no? Pagdating sa response to sin, no? Okay, question. Wala na? Okay, so magpahinga na muna tayo kasi 3:03 na. Tutuloy na lang natin po ito sa susunod na Lord's Day, Lord willing. Maraming salamat.